Hello, magandang gabi po. Pag-usapan natin sa ngayon itong sinampang reklamong petition for certiorari ng mga grupo ni Attorney Israelito Turion, mga taga Mindanao na lawyers, kasama si Dean James Reserva, si Attorney Delgra, laban sa impeachment proceedings na nangyayari ngayon laban kay Sara Duterte. Nais nilang patigilin ang proseso ng impeachment sapagkat ito po ay lumabas na po sa pamantayan ng tamang batas. Ang laman po ng kanilang ito po ang kanilang full contents, ang ilang kanilang mga impeachment na hindi ko rin nabasa pero at least nakakuha ko ng tinatawag na source kung saan dito pinakita kung ano ang laman ng kanilang petition. Ang laman po ng petition nila ay sinabi rito, sinampa kanina. Ang mga nagreklamo ay si Attorney Israelito P. Torion, kasama niya si Attorney Rizzi Angeli Rizada Nolasco, kasama niya si as taxpayers and citizens. Kasama niya rin dyan kita ko na si Attorney James Reserva. Sino pang iba? So ang kanilang ito lang sa nakita si Attorney, hindi ko nga nakita si Attorney James Reserva, kundi si Attorney Rezi Rizada Nolasco, si Attorney Israelito Torion. So anyway, ang pakay nila ay ipadeklara nila na unconstitutional at saka null and void. Ibig sabihin, bali wala sa batas yung mga ginawa ng House of Representatives, House Committee on Justice sa proceedings para sa 2026 impeachment complaint. At humingi din sila ng TRO or Temporary Restraining Order na ipatigil kagad ito. At ayon sa kanila ay parang nangingisda na lamang ito ng ebidensya ng fishing expedition at para ipatigil na rin. No? Ang argumento nila, ang committee ay pinababaan nila yung standard ng constitutional threshold o di kaya standard ng constitution para sa impeachment. Kaya bakit nila dineklara ayon sa kanilang tayo, mali ang kumbaga umabuso sa kanilang discretion, sa kanilang power ang mga members ng Congress nung dineklara nila na sufficient in form, substance at grounds ang petition, yung complaint for impeachment laban kay Sara. Despite the fact na klarong-klaro ang mga depekto ng reklamo. If conducted, subpoena-driven hearings and evidentiary proceedings ay nagpapakita na lumampas na sila sa kanilang trabaho. Ang trabaho nila ay hindi para maghanap ng ebidensya para laban sa vice presidente dahil ang ginawa nila ay sila na mismo ang gumawa ng trabaho dapat ng complainant. Ang complainant wala nang ginawa Yung mga nagreklamo. Ang nagreklamo rito, kulang-kulang yung kanilang reklamo sa totoo lang. So, kaya parang nangingisda sila sa dagat, naghahanap ng isda sa dagat. So, very broad ang pag-explore nila. Kumbaga, lumalabas na yung mga nagreklamo ay nagsampa ng reklamo na kulang ang ebidensya. Walang parang kayo ay isang tao na nagreklamo sa piskal na nagreklamo halimbawa ng rape. Kulang ka naman, wala ka naman ebidensya na kumbaga ang babae na ni-rape halimbawa napatay. So paano ngayon ba mapatunayan ang rape? So kailangan wala namang testigo ang rape. So kailangan unang-una ang premise diyan dapat mayroong tinatawag na medical certificate na halimbawa virgin pa babae naging hindi na virgin. O halimbawa mayroong tinatawag na sperm cell sa loob ng babae nang makita. So kailangan may sperm cell meron kang makukuha na testingan sa DNA ng sperm cell na yon. Tapos suspect sa halimbawa yung isang lalaki, pangalan niya halimbawa si Cesar.
Tapos, ang gusto mo mangyari, utusan ng piskalya si si Cesar na mag-submit ng kanyang DNA para i-compare dun sa DNA ng ang sperm cell or semen na nakuha dun sa kuha ng babae sa puwerta. So, parang gano'n ang sistema. Wala kang sa tinatawag na DNA testing, pero suspetsa mo lang ay para siyang nag-rape, ay gano'n ang nangyari. So, umasa ka na tutulungan ka ng piskalya. So, ito naman, umasa na tulungan sila ng Committee on Justice. Kita mo ang lahat nag-motion na humingi ng mga order para ipalabas yung mga SALN, lahat-lahat yan, dami-dami. Mga record sa negosyo ni Sara Duterte, tapos inutusan pang mayor ang abogado na gumawa ng mga trabahong 'yon, bawal 'yon. Kasi unang-una, bawal po ang sikreto sa gitna ng abogado at kliyente na alamin. Ang tawag diyan ay lawyer-client relationship secrets. Ang sinumang tao na maglabag sa lawyer-client secrets ay pwedeng pwedeng ikukulong sa ilalim ng Revised Penal Code. So, ang inargumento din nila na double standard. Iba yung standard kay President Marcos, kahit na kumpleto ang pagkabanggit ng mga detalye laban kay Marcos para ma-impeach si Marcos, ay binasura. Pero pagdating kay Sara, kulang-kulang pagkabanggit ng mga reklamo, maraming kulang. Halimbawa, paano niya ninakaw ang confidential fund. Wala namang paglampas na ng pagbigay ng resibo ng Merigis Piatos, wala na. Wala ng kwento na nilagay kung paano nilustay ni Sara ang confidential fund. So, ibig sabihin talagang kulang ang akusasyon. Kulang ang mga pagkabanggit. Pero, inakyat pa rin ang kaso. At saka, pagdating naman doon na naakyat na, nagpalabas pa, sino pa nanghingi ng mga dokumento? Imbes na trabaho yon ang paghingi, trabaho ng nagreklamo, ang naghingi yung mismo congressman, si Chel Jokno, si Terry Redon, grabe sila. So, ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ano nangyari. Tapos, ito mamaya siguro mayroon akong i-vlog tungkol naman kay Jinky Luistro. So anyway, ito muna pag-usapan natin. At sinabi nito, the context of this new filing comes amid renewed 2026 impeachment efforts. Multiple complaints were filed in early 2026, February, from Makabayan, Tindig Pilipinas, Akbayan, liberal groups, religious leaders, and others. The House Committee on Justice had already ruled some of them sufficient in substance and grounds, ordered BP Duterte to file an answer and began hearings. Nag-umpisa na hearing. The petition builds on the group's previous action in GR number 278353 and 278359, the 2025 cases. But it is separate a new petition focused on the current House proceedings in the 20th Congress. As of now, March 27, afternoon, the Supreme Court has not yet issued any order on the petition. So kapapile pa lang kanina. Critics such as some House members and lawyers like Attorney Redon have questioned the petitioner's legal standing. Absolutely no legal personality. So ito na po yung title ng ating vlog ngayon. Yung bobo si Attorney Redon. Congressman na bobo, graduate pa naman ng University College of Law. Bobo talaga. Napaka-bobo. Maya, i-discuss natin kung bakit bobo. So, the full text of the petition is not yet publicly uploaded on the Supreme Court website. So, anyway, pag ma-upload ito, bubuksan natin at alamin natin kung paano at i-discuss natin ang tuluyan. Pero sa ngayon po, ang ating diskusyon ay limitado lamang po sa yung reaksyon ni Attorney Torion na napakabubo talaga na abogado. Unang-una, nais ko lang sabihin, ang kanyang pagsabi na hindi daw, mali daw yung petition, sabi ni Torion, ay hindi daw pwede magsampa yung mga abogadong yun na mga taga Mindanao. Sapagkat daw, si Sara Duterte lang daw pwede magsampa ng kaso. Ngayon, ang sabi naman ni Attorney Torion, graduate ng University College of Law, estudyante siya ni Archie Guevara.
Isa ring bubong UP College of Law graduate na professor. Kasama lang sila ni Attorney Ligutan, Virgil, Mando Virgil Ligutan, ay isang bubo rin na abogado na graduate ng UP. So, pinapalabas ng UP talaga, binabayaran namin, taxpayer po kami, ako, nagbabayad tayo ng buwis para isweldo sa mga profesor sa UP. Isweldo, ibabayad sa tuition ng mga estudyante. So, ibig sabihin, nagbayad tayo ng tuition para sa kanila ni Ridon, para sa kanila ni si Jesus Palsis pang isa, si Barry Gutierrez, si Armando Ligutan, sino pang ibang maraming mga UP lawyers na lumabas, si Dino De Leon. Mga putya naman kayo, nakakahiya kayo. Sana ipakita nyo na ang bayad namin sa buwis namin na ginamit sa pagpaaral sa inyo, dapat ipakita ninyo ang galing ninyo. Ang problema, ang galing ninyo ay sinusukat nyo kung sino tutulungan nyo. Sa inyong sa tingin, ay dahil kaaway niyo, galit na galit kayo sa mga Duterte, ay doon na kayo lumalabas. Ang inyo, tinutulungan nyo, ididiin si Sara kahit nasa tama na si Sara. Wala kayong kwenta mga abogado. O ito, ang katwiran ni Attorney Ridon, hindi daw pwede magsampa ng kaso sila ni Attorney Torion saka grupo niya sapagkat daw hindi man sila si Sara Duterte. Ang kanyang katwiran, walang legal standing. Ginagamit kasi namin salita ang legal standing, hindi ka interested party. Mr. Ridon, ayon sa balita, ginamit nila ni Attorney Torion na katwiran yung kung bakit sila may karapatan na magsampa ng kasong petition for certiorari ay sapagkat sila po ay taxpayer, nagbabayad ng buwis. Ngayon, sabi naman ni Attorney Torion kanina, hindi naman daw ito nag-involve sa buwis itong impeachment. Hoy, ang bubo mo naman na abogado, bubo pa na congressman. Hindi daw nag-involve sa pera ng gobyerno? Di ba sa tuwing hearing ninyo, gumagasta kayo ng pera ng gobyerno? Yung mismo pagkain nyo lang dyan, mismo yung kape nyo lang dyan, gumagasta ang gobyerno. So hindi na dapat ituloy yan. Tapos lahat pa ng mga testigo dyan, gumagasta kasi may mga allowance pa kayo dyan. So nung nakaraang impeachment sa kay Corona, ang laki po, 2 million ang binabayad sa kada isang prosecutor na public prosecutor pa yan wala pang bayad sa mga private lawyers. So meron po bayad lahat yan. Meron, basta lahat po nagalaw ng kahit anong sangay ng gobyerno, basta may gagastusing pera na manggagaling sa kaba ng bayan, may karapatan ang kahit sinong mamamayan na magsampa ng kaso para patigilin ang paggasto ng mga proseso ko. Ano man ang proseso gustuhin nyo. So dito, ang katwiran nila ay lumabag na kayo sa pamantayan. Ang unang ground, ulitin ko lang, ng mga abogado na ito na taga Mindanao, sila ni Attorney Israelito Torion, kasama din natin si Dean James Reserva na isang kandisa ngayon, board member o bukal sa Agusan, ay ganito po. Una, double standard. Bakit double standard? Iba yung pamantayan na ginamit para kay BBM, iba naman ang pamantayan na ginamit para kay Sara na impeachment. Ulitin ko lang ito, sinasabi ko na ito ulit-ulit, pero kailangan kong sabihin ulit sa ngayon. May tinatawag po na rules of procedure o susundin ng House Justice Committee na ginawa yan ng marami ng kabuuan ng Kongreso, ng kabuuan ng mga congressmen. Ang batas na susundin ng Committee on Justice. Dito sa pag-double standard nila ay binago ng kasapi ng Justice Committee ang panuntunan o rules of the game. Kung sa basketball pa, you are changing the rules in the middle of the game.
sa gitna ng laro, binago yung batas. Ganun ang nangyari dyan. So anyway, ganito po ginawa nila. Nakalagay po sa Section 4 ng Rules of Impeachment Procedure, sa Rule 3, na kung saan dapat ay alamin lamang kung mayroong verification ang reklamo para sabihin na ito ay sufficient in substance. So ngayon, para sabihin na sufficient in substance, dapat may laman ito na tinatawag na verification. So para pasensya na nawala ako. Yung apo ko kasi nang istorbo kaya namatay ko ang computer ko. Sige, pasensya na. So ito nga lang, ilalabas ko lang ngayon yung ating nagsampa ng kaso ang grupo nila ni Attorney Torion para ipatigil ang impeachment dahil sa double standard. Number one na double standard, iba yung pamantayan na ginamit laban kay BBM na impeachment, iba rin po ang pamantayan na ginamit laban kay Sara. Sa unang pamantayan, sa Rule 3, Section 5 ng Rules of Impeachment, nag-uutos na alamin kung tama o sapat ba ang mga detalye na binabanggit sa kaso para sabihin na pwedeng i-impeach si Marcos o si Sara kung ang mga binabanggit na detalye ay totoo. Yan ang unang pamantayan. Pag tiningnan mo ang reklamo laban kay Sara, ay kulang-kulang ang pagkakwento ng detalye. Kung ikumpara mo sa detalye sa pagkabanggit ng kaso laban kay Bongbong, kompleto ang kay laban kay Bongbong pero binasura nila. So ito po, iklaro natin para maintindihan ninyo. At ang una po na ang nangyari halimbawa kay BBM, ang kinaso laban sa kanya ay yung magbanggit natin ng isa sa mga maraming kaso. Ang unang kaso laban kay BBM ay ganito. Ang tungkol sa pagiging addict niya. So sabi ng nagreklamo na si Attorney Andre De Jesus laban kay BBM ay siya ay sinususpitsahan na drug addict. Number 1. Number 2, ang kanyang kapatid na si Amy Marcos ay umattend o dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Number 3, sa pagdalo niya sa Iglesia ni Cristo rally ay nilahad ni Amy na siya ay nanunumpa, marubdob na nagsalita na ang kanyang kapatid ay adik. Number 4, si Amy ay kapatid at personal na alam niya ang katauhan ni BBM. Kaya mataas ang uri ng ebidensya kay Amy Marcos. Anyway, sinabi lang mataas ang uri ng ebidensya. At sinabi rin na iyan pong mga binanggit ni Amy Marcos ay naglagay po sa duda sa katauhan ni Bongbong Marcos. Number 6, kahit na may duda na, hindi pa rin siya nagpa-hair follicle test. Number 7, kailangan ang isang presidente ng Pilipinas ay hindi lalabag sa kahit anong batas. Number 8, may batas ang Pilipinas na tinatawag na Republic Act 9165 na kung saan sa Section 15 ay nag-uutos na ikulong ang sinumang naghihit-hit ng illegal na droga. So, with that, sapat ang pagbanggit ng detalye laban kay Bongbong sa kanyang impeachment. May iba pang mga grounds for impeachment na sinasabi. Okay, pero binasura. Pero sa utos ng Section 5, kapag nabanggit ang lahat ng detalye, sapat na para i-impeach ay pasado na dapat. So in other words, kung pagbuto-butuhan Manila, iyon ay binigyan lamang sila ng pagkakataon na tingnan at magbigay ng desisyon. At kung bumuto sila ng kontra, ay lalabag sila ngayon sa kanilang sumpa bilang congressman sapagkat ang nature, ang ibig sabihin ng nature yung katotohanan sa mga tanong ay isang mga tanong na nasasagot sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa mukha
ng detalye. Sa mukha ng detalye ay sapat na. So ibig sabihin, wala pong power, walang discretion ang mga congressmen na magsabi na walang substance ang reklamong impeachment laban kay Bongbong Marcos. Pero sa reklamo naman laban kay Sara Duterte, ito naman po ang nangyari. Nagbanggit ng kaso, halimbawa, banggitin lang natin yung isa sa maraming kaso, banggitin na lang natin yung pinakapopular, yung confidential fund. Nagbanggit sila na si Sara Duterte ay humingi ng confidential fund kay Bongbong Marcos at si Bongbong Marcos naman at may pundo pa siya sa ilalim ng tinatawag ng contingency or tawag contingency fund. Ibig sabihin contingency fund ay budget niya sa mga biglaan na pangangailangan o mga bagay na hindi na-expect nung panahon ng ginawa ang budget. So may pera si Bongbong Marcos doon. Kaya binigyan niya si Sara Duterte ng 125 million. At binigay, pangatlong salita, binigay noong December 21, 2022. Tapos pang-apat na salita, kinuha ni Sara sa land bank ang pera. Gamit ang kanyang mga tauhan sa intelligence bureau nila sa kanilang kay Lieutenant Colonel Dante Lacheca at kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. So ngayon, dinala na pera at ibinigay ng cashier ng Office of the Vice President at Office of the Secretary ng Department of Education ang pera doon kay Colonel Nolasco at kay Colonel Lacheca. Pagkatapos doon ay nagbigay ng pruweba o mga resibo kung paano ginasta sa binigay ng mga tao ang sila ni Colonel Lacheca sa si Colonel Nolasco. At ito ay sinumiti ni Sara Duterte sa Commission on Audit. So, sinumiti niya na mga resibo ng mga Mary Grace Piatos at saka marami pang ibang mga fictitious na pangalan. So, ito naman, ganun lang ang pagkabanggit. Wala silang binanggit na detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Kasi kailangan, dapat mo na sasabihin nila, halimbawa, pagkabigay ng pera kay Colonel Nolasco at Colonel Lacheca, ito ay binigay naman ni Colonel Nolasco at Colonel Lacheca kay Sara. At nang binigay kay Sara, kanyang dineposito sa kanyang sariling bangko o di kaya kanyang nilagay sa kanyang vault o di kaya binulsa ni Sara. Dapat yung mga detalye na yan ay idadagdag mo doon para malaman kung talagang ninakaw ni Sara. So, ang kanila lamang po nilagay sa reklamo laban kay Sara, wala po yun mga detalye kung paano. Kundi nagdirekta na lamang sila sabihin, ninakaw ni Sara Duterte. Conclusion. So, conclusion, hindi sapat. Pero, inaprubahan pa rin ng Kongreso ng mga sila sa Section 5 basis nila ni Luistro. So, ayun, umusad na lang kay Sara, ang kay BBM, natapo na. So, ibig sabihin, yun palang double standard na. So, iyan ang unang reklamo nila ni Attorney Torion, si Attorney Dilgra, at saka si Attorney or Dean James Reserva. So, pagkatapos ng kay Sara ang ginawa, ay binitbit pa doon sa hearing na kung saan pinasubmit siya ng sagot at sumagot siya, pero sinasabi nila ni Luistro, ang sagot daw ay hindi sapat. Kung ini-expect nila, dapat sinagot na punto por punto ang akusasyon. Sinagot naman sila ng mga abogado ni Sara Duterte, yung Fortune Narvasa Salazar na mga abogado na law firm, at saka kasama si Attorney Michael Puwa at si Attorney Monsayak na nagsasabi, wala po kaming sasagutin kasi wala namang binabanggit kung anong kaso. Kulang-kulang nga. So paano mo ngayon sasagutin yung confidential fund na issue? Kasi wala namang binanggit ang detalye kung paano nabulsa. So, tahimik ka na lang. Unang-una, kung magtatahimik ka, kung akong abogado ni Sara, hindi na lang ako magbabanggit. Kung iangat ninyo ang kaso sa Senado, dito na lang tayo maglaban-laban. Ganun ho kasimple. So, ibig sabihin,
Ang kasunod na ginawa nila sa Section 7 ay sabi nila meron na daw sufficient grounds. Pag grounds na tinawag mo, yun mismo ground ng impeachment na yan eh. Tapos, kumuistan pa nga si Paulo Marcoleta, anak ni Senator Marcoleta. At hiniya ni Luistro si Paulo Marcoleta. At ang sinabi ni Luistro, kasi nagtanong si Marcoleta, sabi niya, I thought, Madam Chair, itong matagal na rin, narami na rin impeachment proceedings na daluhan ko rito. Ako po ay chief of staff dito sa isang senado kasi chief of staff siya ng kanyang tatay. Wala po ang alam kung meron ng sufficiency in form tsaka sufficiency in substance. Wala pa yung sufficiency in grounds. Which is tama naman si Marcoleta, pero hiniya sa ni Jinky Luistro at binasahan siya ni Luistro ng Section 7. Pero nakalagay, kung basahin mo talaga, analisahin mo na maigi ang Section 7, sa first paragraph niya nagsasabi, titingnan kung ang aligasyon ng sufficient in grounds ay sapat ba. Aligasyon ang tinitingnan kung sapat ang aligasyon. Ibig sabihin aligasyon, yung pagkabanggit ng reklamo. Dito naman, tinitingnan on the basis of kung anong binabanggit na ebidensya meron. Sabi niya, meron kaming testigo. Aming testigo dito, ganito, si ganito. Ang aming mga dokumento kami na magsuporta sa aming akusasyon. Dapat ganun titignan. Ang ginawa nila ni Luistro, wala, hindi sila nakatingin sa ganun. Basta ka nagbuto-butuhan na sila, direkta, na hindi man lang sinuri ang mga bawat ebidensya ng nagreklamo laban kay Sara. Basta bumuto na lang sila bigla na meron ng sufficiency in allegations of the grounds for impeachment. Yon, diretso na. Tapos ang kasunod na hearing nila ng March 25 ay sila ng mga congressmen ang humingi ng mga ebidensya na utos na ipasabpina. Ipasabpina yung Commission on Audit. Pinasabpina yung SALN. Pinasabpina pa yung mga abogado ni Sara Duterte na gumawa ng kanyang SALN. Pinasabpina pa si attorney attorney Michael Pua na magtitistigo daw siya. Bir mo, labag sa sa batas na labag kasi na magiging testigo ang abogado sa kanyang kliyente. So wala na mag-aabog pagkukuha ng abogado kapag labagin natin yan. Kasi inuutos ng Supreme Court yan, dapat lahat manalig kayo sa inyong abogado. So sino pa ngayon sasalig sa inyong abogado? Kung ang abogado pala, alam mo, minsan ipatawag ng korte. Hindi po pwede. So ito naman, ang dami-daming pinatawag nila ng mga ebidensya. Lahat po sabpina. Pati si Madriaga, tinawag nila, pinatawag nila. So ibig sabihin, ano ba ang meron ito? Tama ba ito? Kung ako ang tanongin nyo, sagot ko, hindi na tama, lumabag na po. Kaya yan ang isa sa mga argumento ng mga abogado nito nila ni Attorney Israel Tutorion. Ang hinahanap nila doon ay maglagay tayo ng boundary. Ano ba ang trial? Ano ba yung hearing? Yung hearing ninyo ay kailan parang piskalya kayo. At kung parang piskal kayo, dapat patas kayo. Hindi kayo pabor sa umaakusa at hindi rin kayo pabor sa inaakusa. Dito, ang inaakusa si Sara Duterte. Ang umaakusa, itong mga grupo ng mga nila niligutan. So, ibig sabihin, tinutulungan pa ng piskal ang umaakusa na makakakuha ng ebidensya. So, parang sinasabi, pwede pala magsampa ng kaso laban sa kahit kanino. Total, tutulungan ka naman ng piskal. So, dalhin natin sa usaping murder. May namatay na tao, pinatay, kasuhan mo si Pedro. Halimbawa, pinatay si Juan, si Pedro kasuhan mo. Ang alam mo lang, wala kang ebidensya kung sino ang pumatay kay Juan. Hindi ka pagnanakaw na lang, mas madali ang pagnanakaw patunayan. Halimbawa, gusto pagkusparusahan na nagnakaw si Pedro. Ang meron ka lang detalye para kay Pedro ay meron ka nakita mga bahay, mga kotse, mga magara, tapos may detalye ka na wala naman siyang trabaho. Ipakita mo sertifikasyon, wala siyang trabaho. So, ang tanong mo sa utak mo, putang na saan kumuha ng pera ito? So, sigurado ninakaw to. So, ganun ang conclusion mo, nagnakaw si Pedro. So, ngayon,
Nagsampa ka ngayon ng kaso sa piskal. Piskal nagnakaw, tingnan mo, ito wala siyang trabaho. Tapos nagkapera marami. Ngayon, gusto mo mangyari, si piskal ang hahanap ng paraan para maipit ngayon si Pedro. Pero mind you, hindi mo alam, baka naman nanalo ng loto lang yan. Hindi mo naman alam kung nanalo ng loto. Pero mayroon ka ng konklusyon na nagnakaw. Yan ang nangyari kay Sarah. Nagkaroon ng konklusyon na ninakaw ni Sarah ang confidential fund. Na wala ang kanilang basihan lamang na mayroong mga resibo na peke ang pangalan. Mary Gispiatos. Hindi man lang nila sinaalang-alang na ang batas mismo nag-uutos na kapag confidential information ay dapat tinatago ang pangalan ng nagbibigay ng mga informasyon. So, yan po ang sitwasyon. So, ito ngayon po ang kinaso kanina ng mga abogado na sila Attorney Israeli Tutorion. So, ngayon, sabi ni Attorney Ridon, nag-graduate ng UP, ay pinahiya ng University of the Philippines dito. Pati tayo na nagbabayad sa ating buwis, tayo nagsisweldo ng mga profesor dyan sa UP. Tayo nagbibigay ng mga tuition ng mga, nagbibigay ng pera para sa tuition ng mga scholars. Tapos, ganun lang ibibigay nila. Scholar sila doon sa UP, tapos ganun produkto nila. Ganun magsisira sila ng mamamayan ng Pilipinas. Gagawa ng kwento at magkakampi sa mga mang-aapi. Yan po ang nangyari. So ngayon, sabi ni Ridon, ay hindi pwede na sila magsampa ng kaso. Bakit? Hindi naman sila si Sarah eh. Si Sarah lang daw pwede magsampa. Ngayon, pag binasa mo ang kaso na sinampa nila ni Attorney Israelito Torion, ang kaso ay nagsasabi na sila ay taxpayer, nagbabayad ng buwis. At ang impeachment proceedings ay gumagasta ng pera ng ating bayan. Kaya dahil dyan, kailangan nila pigilin ang paggasta ng pera ng bayan na illegal naman ang ginagawa. Ganun lamang ho kasimple. So, sa makatwid, sa shortly, bobo si Ridon. O pakinggan nga natin si Ridon dito. Sa bagwa ni Ridon dito. Ito namang isang bubong abogado, si Attorney Jesus Palces. Nagsampa daw ito, sila ni Attorney Ridon, ng kaso sa Supreme Court para patigilin ang impeachment kasi natakot daw si Sara kay Madriaga. Ano man, bakla ka talaga. Jesus Palces, pasensya na. Hindi ako nagdi-discriminate sa'yo. Pero nakita ko, kuan ba, natatawag na lang kita bakla kasi action mo, I just don't know kung bakla ka o hindi. Pero sinayang mo lang ang pera ng bayan ng pinag-aral ka sa University of the Philippines. So pakinggan natin ito si Terry Ridon. Ay, nako nito. Ang kanatingnan mong pisngi niya, di ba? Ang lapad ng pisngi niya, parang si Mr. Bean. O di kaya si Cookie. So, yan po si Terry Ridon. I-play po natin ang interview sa kanya. Ito. Alin ba dito? Dali lang. Ito po yun. Yan. Ito na. Terry Ridon, mabuting hingan din natin dahil ito'y miyembro ng House Committee on Justice. Nasa kabilang linya po si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan ng Bicol Saro Party List. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon. No, Kong Terry, pinag-uusapan pa lang natin kahapon, eto na. Yung pinag-uusapan natin na posibleng tumakbo sa Supreme Court. Well, una sa lahat, kahit ano pa hong i-file ng mga hindi naman hong partido sa kaso na impeachment, hindi ho ito makakapigil doon po sa impeachment proceedings laban kay pangalang Pangulong Sara Duterte. No? So, tuloy ho yun. So, unless makakuha sila ng TRO, at tingin ko ho, medyo matipis ho yung batayan para magkaroon po ng TRO, yung po mga sabpina laban sa mga tax documents, SALN, at corporate documents bank account ni Vice President Sara Duterte ay magtutuloy. At darating po yun sa lamesa ng House Committee on Justice para tignan kung yung pong unexplained wealth ay mapapatunayan po mula po sa mga dokumento pong ito. Kung Terry, binabasa kayong statement mo rito,
sabi mo, walang legal personality. Itong mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Paki-expound nga, pakipaliwanag nga ito. Tama ho yun kasi ang sinasabi ho nila, nag-file ho sila ng suit bilang mga taxpayers. No? Pero Yung alam kita po mo, ninyo, kabubuhay tinatawag niya. ng mga taxpayer suit. Pwede lang ho yan pag ang pinag-uusapan ho natin, mga illegal na disbursement po ng public funds. No? Ayan ang kabubuhan mo. Illegal na disbursement, ibig sabihin may illegal na gastos ang ginagawa ang Kongreso. Yan lang daw pwede. Pero hindi niya nakikita, kabubuhan niya, hindi niya nakikita, yung pagpatakbo nila ng impeachment ay gumagasta sila ng pera. Yan. Tapos, ang akin lang patunay na tama ako ay noong unang impeachment laban kay Sara ay nagsampa rin sila ni Atty. Torion at nanalo pa nga sila. Inacknowledge pa ng Supreme Court ang kaso na sinampa nila ni Atty. Torion. Ibig sabihin, tama po sila ni Atty. Torion. Aha. Diyan lang ho pinapayagan yan. Pagka ho, mga usapin ho katulad ng impeachment, wala naman tayo pinag-usapan na illegal disbursement of public funds dito. Ayan So, yan na, nakita mo kabubuhan niya. Yung pagbili lang ninyo ng kape habang nag-hearing kayo, illegal disbursement. Disbursement yun, hindi na tinitinan kung illegal. Basta kine-question ang inyong galaw at gumagasta kayo ng pera, kine-question ang paggasta ninyo ng pera. Kahit isang baso ng kape lamang ang gasta nyo. Ngayon, sa tanong kung illegal o legal, ang theory nila illegal kasi nga nanobra na kayo. Kahit wala kayong kapangyarihan na magpaangat ng kaso laban kay Sara, sapagkat ang aligasyon ng nagreklamo kay Sara ay kulang-kulang ang detalye, ay illegal na yon ang lahat ng ginagasta ninyo. Yung pagkain ninyo doon, kasi nakikita ko, habang nagmemerinda kayo, habang naghihiring, nagkakape, nag-inom ng Coke Zero, nakita ko kaya yan. Paano sila magkakaroon ng standing para mag-file po ng ganyan pong kaso? Kung pwede mag-file, wala pong iba kundi siya pangalawang Pangulong Sara Duterte para sa ganyan pong mga pag-question sa House Committee on Justice. Kasi siya ho talaga yung pwede hong maging partido sa ganito pong mga kaso. Pero yung mga abogado, kaibigan, aliado, Oo. wala ho yun. Dapat ay basura ho sa pinakamagang panahon ng Korte Suprema yan. Yung pala kahulugan noon. At nangangahulugan nga yung pangalawang sentence sa inyong pangatlo na statement doon sa sentence sa statement ninyo, binabanggit nyo na diversionary tactic nga lang ito ng kampo ni VP Sara. Tama ho. Kasi ang sinasabi, ano ho talaga, malaking usapin ho ito, yung impeachment. Hindi naman ho yung Korte Suprema. Hindi ba? Ang platforma para ho pag-usapan ng lahat ng ito ay yung pong proceedings mismo ng impeachment po natin. No? So, very important po yung pagharap po niya dito po sa very important po yung pagharap po niya dito sa proceedings po na ito. Hindi ho sa Korte Suprema yung plataforma para magpaliwanag at para ho sa pagpapanagot. Dito sa statement mo, meron lang kaming gustong linawin. May pagkakaiba ba yung usapin ng illegal disbursement of public funds doon sa isa sa nakalaman doon sa complaint na misuse of confidential funds? Hindi ho yan. Yung usapin ho ng disbursement of public funds, yung usapin po talaga ng yung proceedings mismo ang pinag-usapan. Oo. Hindi ba? Kung ang pinag-usapan natin halimbawa dito, yung pagpupondo ho ng gobyerno sa mga items po ng kaniyang budget, wala ho tayong debate ron. Okay. Pero pagka ho ang pinag-usapan ay yung pong proceedings mismo na wala akong kinalaman sa paggastos ho ng pondo ng bayan, katulad ng impeachment, paano ka magkakaroon ng basis no, para ho tumindig bilang petitioner po dito. So, dapat ho talaga ibasura yan sa pinakamagang panahon. At kamusta po ang sentimiento ng komite? Kayo po ba ay maninindigan na itutuloy ninyo yung inyong mandato na sinisiguro ng Korte Suprema? Well, tuloy ho yan hanggang dulo. Kaya ang sinasabi ho natin, ang mandato ng Korte ng Konstitusyon at ng ating pong rules, pwede ho magkaroon ng mga pagdinig. At kasama ho sa kapangyarihan ng pagdinig, yung kapangyarihan po mag-issue ng mga subpoena. Subpoena ho doon sa mga COA reports on the misuse of confidential funds. Subpoena ho doon sa pagbabanta laban sa Pangulo. At subpoena ho doon sa mga tax records salin ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mister at ng kanila pong mga kumpanya. Hindi naman kayo nawawalan ng gana na ito na naman ng kampo ni BP Sara, tumakbo na naman sa halip na sagutin yung mga dapat sagutin, tumakbo na naman at naghanap ng kakampi sa Korte Suprema.
Paano naman ho kami mawala ng gana? Inaantay nga ho namin yung bloodbath eh. Yan ho yung sinabi ng pangalawang Pangulo sa impeachment nung nakaraan. kaso nga, wala nga eh. Paano ho magkakaroon ng bloodbath kung punta ho ng punta sa Korte Suprema Mm. para ho doon sa isang kapangyarihan na within the exclusive power po ng Kongreso mismo. Ay. Wala ka naman nakikitang possible na naging issue last year na nagkaroon ng judicial overreach ang Supreme Court sa usapin ngayon ng pagtakbo ulit nila sa Korte Suprema. Well, ano po yun, medyo nakakatuwa na nga ho yung kampo ho ng pangalawang Pangulo kasi noong nakaraan, nagpunta ho sila sa Korte Suprema dahil sobrang nagmamadali ang Kongreso raw. Di ba? Ngayon naman ho na sobrang nag-iingat at nagmamabagal ang Kongreso dahil ayaw niya magkaroon ng... Style mo lang, sobrang nag-iingat. Mali-mali nga kayo, Cookie. O ito, pakita ko ngayon sa inyo para lalabas ako yung ebidensya na tinanggap ng Supreme Court ang kaso nila ni Attorney Torion yung nakaraang kaso. Saan ba yun? Ito po yan, Supreme Court. Ang pangalan, Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Dilgra, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga M. Reserva, at tapos Melchor Kitain, Luna Maria Dominic Acosta. Yan po, ba't tinanggap naman? Kupal talaga to si bubo ka talaga, Ridon. Napakabubo mo talaga. Isauli mo ang pera na ginastas namin sa iyo pagpaaral sa UP. Wala ka naman pala natutunan. Bubo mo talaga. O sige, hindiyan na lang po, no? At kunting tawag lang kasi na-out pa nga ako kanina. Yan ang aking apo. Na galaw ang aking computer kaya nawala kanina. So, Sunny, good PM. Si Dennis Boying Dator, good evening, Attorney Toto, watching here in Sorala, South Cotabato. O maayong gabi sa mga taga Sorala. O ara maayong gabi da sa akon nga hinablos nga board member sang South Cotabato nga si Alicia Nicole Causing Labordo, future lawyer. So mga next year magkukuha siya ng bar exam. Larry MD, ikaw ang bubo, ulol kang kalbo ka. Marvel Malabad, nasaan na yung sinabi ni Inday na bloodbath? Wala kang magagawa dyan kasi paano mag-bloodbath? Kung gumawa ng paglabag sa batas ang mga member ng House of Committee on Justice, wala kang magagawa. Siyempre, call na lang naman ang decision dyan, abogado ni Sara. Okay, si Amper, malitagang na mga kawatan nila ni attorney. Okay, Gina Tanangunan, maganda makinig at manood sa inyong vlog. Salamat po. Pasensya na kanina at naputol Mimi Authority, good evening attorney. Si Mine, tapos si Enrico Sabando, good evening po Attorney Toto Causing. Klaro naman yan Attorney Toto, kay BBM binasura nila. Then kay BP, area substance daw. Yan nga, napakaklaro yung kanilang double standard. Marlon Aparisi, bakit bawal attorney petition versus kay Sara? Kabawal ko na sa sinasabi ni, according to Attorney Terry Redon, na napakabubo naman. Mali po si Attorney Terry Redon. Donato Irinco. Ay, si Donato Irinco. Kano naman si Willie Irinco, nakasama ko dati sa journal. Watching from Karuhatan, Valenzuela City. Sir Romeo Pabros, hindi Torion, kundi Attorney Joel Chua si Torion. Nabanggit ko ba Chua kanina? Pasensya na po. Lorna Bunaw, bakit ayaw ni Sara magpaliwanag? Hindi naman po ang abogado niya nga po ang gumagalaw. Kasi ayaw ng abogado niya na mahayaan na lang na hindi na nagbabiolate o naglalabag ang mga kasapi ng House of Representatives sa pangunguna ni Jinky Locarit Tuestro at saka ni Terry Coquiridon. Lorna Bunaw, ipaharap niyo si Sara sa hearing. Ay, ayaw na nga ng abogado niya Brian Rodriguez, Idol Attorney Toto, magandang gabi. Itong mga anti-Duterte na sa Kamara, pinipilit kasi nila ang evidence. Yung nga imahinasyon nga lang, tama ka, imahinasyon lang nila ang evidence nila laban kay Sara. Si Darlene Narvino,
Si Dayan, Lorna Bunaw. Ma'am, may abogado siya, di ba? That's her right. Fulgencio Rosete, Malita King and Queen, takot kay BP Sara. Kangaroo Court, sabi naman ni Alan Maranan. Si Marlon Aparisi, anong talino mo, ang talino mo talaga attorney, wala na ako masabi. Salamat po. Ryan Wong, yan ang attorney rito na sinibak ni PR. Kung para sinibak pala to sa Philippine Presidential Commission on the Urban Poor. Sinibak isa si attorney Terry Ridon kasi 7 beses na nag-abroad, panay gastos. Kurap pala talaga ito sa attorney Terry Ridon. Si Alan Maranan, sinit lang may kapangyarihan dyan. O tama talaga, sinit lang ang may kapangyarihan magpalabas sa sa Sabina. Nais kong banggitin ang aking tayo dito, position ko sa impeachment. Kapag sabina para sa kaso sa impeachment, wala pong karapatan magsabina ang House of Representatives. Hanggang ano lang yan sila. Ang subpoena power na hanggang sa investigation in aid of legislation lang yun. Pero sa kaso, wala po silang karapatang ganun. Tanging Senate Impeachment Court lamang ang pwede magpalabas ng tinatawag na subpoena. So, Sir Sid, good evening, Brad. Toto, more power. Ay, good evening, Brad. Let's be friends. Mga Alcotans, magandang gabi po. Alan Maranan, political persecution lang yan para divert ang nakaw ng congressman. Okay, ang anak-anak ko no tumawag, no. Sir Sid, more power to. Alan Maranan, misalin nga is public. Nasa public naman yan, pwede makuha na sa ombudsman. Alan Maranan, abogado nga. Darlene Arbina, matalino ka pa dyan, attorney kay Ridon. Peter Paul, Pai, hantay ka lang, Koke. No gamer, makikita nga, di ba, alam ng tao kay Sara, nakikita na puro mga chichiwara ang pangalan. Marlon Aparici. Okay, tapos basto si Larry MB, attorney, magsalita sa'yo. Bubo ka raw at kalbo, tanga. Hayaan mo lang sila. Okay. Noel Gamer, kini-question inyo ang mga pagkain nila pero ninakaw ni Sara. Ang pinag-usapan dito, kung may karapatan ba sila ni Torion magsampa ng kaso. Sabi ko, opo, kasi may illegal disbursement of funds. So nagpundo, may gastos bawat inom ng kape, inom ng Coke Zero, inom ng Pepsi Max. Yan po ay illegal disbursement of public funds. So okay? So Chicken Pooper, si Cookie, the Wonder Boy, Mr. RG Sachs, iyak yan si Ridon pag may TRO na. Leonard Brosas, maupay nga gabi sa mga waray-waray sa Leyte, sa Samar, ag biliran. Mga bugto ko, mga waray-waray. Leonard Brosas, insufficient in form and substance na, di ba? Bakit, di ba pa pagbutuhan, dapat hindi nga pinagbubutuhan yan kasi objective yan. Trabaho na, ang tawag niya sa trabaho ay ministerial job. You can just look at it. You can see it is white, it's white. It's black, it's black. Hindi po yan malalim. Mga issue na malalim ang dapat malalim na pag-iisip ang dapat gamitin para malalaman mo. Hindi. Sa mukha pa lang, alam mo na kung nababanggit ang lahat ng detalye. Tapos, Jesus Ladisla, wala kayong solid evidence pero pinagpipilitan nyo ang gusto nyo. Kuha na lang mag-explain. O, ang kuha nga, binigyan siya ng unqualified clearance si Sara. So, ano ibig sabihin unqualified? Makinig po kayo kay Attorney Harold Despicio. Tapos, si soothing and meditation. Kasalanan lahat ni Trump yan. Kaya dapat impeach si Trump. Anong kinalaman ni Trump dito? Domingo Dones, kayong mga kumakampi sa BP, ninyong yan, magsama-sama, doon na kayo tumira sa China. Bakit tumira sa China? Ang mga salita niyan, Doming Dones, yan ang salita ng mga bubo na Pilipino. Okay? Kasalanan. Tapos Randy Rex Navarro, salamat po sa mga katulad ng pagpaliwanag, attorney.
Leonard Brosas, Joey Gonzalez, mayong gabi, Attorney Toto from Santo Niño, South Cotabato. Sa mga taga Santo Niño dira, mayong gabi sa inyo tanan. Sa Tibuli, sa Lake Cebu, diyan sa Sorala, Nurala, sa Banga, sa Tantangan, sa Marbel, sa Tupi, sa Pulumulok, tapos sa General Santos City. So, Leonard Brosas, trabaho ba nila mag-sabpina? Hindi po. Dapat Senado lang yun. Philip Dennis Tan, kahit ako ayoko mag-appear kung ang ebidensya nila ay puro aligasyon lang. Leonard Brosas, katoto, wala sa complaint ng salin ni sinasabi. Hindi ka nabanggit ang salin eh. Tapos, tumutulong, imbis ang papel nila ni Ridon ay patas, hindi sila naging patas. Kinakampihan lang nagrereklamo. Tapos dapat patas kayo tumingin para hindi kayo naka-offend sa mga taong walang kasalanan. Tapos Ronald B. Itong mga tanggol kay BBM, bayaran ito. Tapos sina pa Leonard Besas, sa totoo lang, like father, like son ang nangyari sa tatay, asawa at mga Romualdez, may mga pakana sa lahat. Ganun nga. So, Leonard Brosas, ikaw rito ang sinasabi ni BP Sara na bloodbath sa trial na yan. Let's ka. Ronel, Sir Toto, sa palagay nyo ba na nasa Senado na? Sa Senado na lang yung impeachment. Inaantay nga ni Sara, sa Senado na lang nila ilagay. Kung gusto na, iakit na Senado, doon magbakbakan, doon magblatbat. So, good evening, Sir Toto. Marlon Aparisi, sana ito na may balik ng lisensya mo pagka-abogado mo. Sige, makabalik din yan. Majomo Dali, hindi ang abogado si Terry Ridon, walang alam yan. Abogado po siya, graduate na siya sa University of the Philippines. Pero parang school bukol university, no? Parang kaklase ni, estudyante siya ni Tuta Soto sa One Ball University. So magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na lang sa naputol kanina. So Rosa de los Reyes, yung mga trolls na yan, mga lagad yan ni Enzo, Bunyog at Bloodcaster. Nakakahiya yung mga vlogcaster kanina. Balay yung mo. Natatakot si Sara dyan. Kabubuhan po lahat yung binabanggit nyo eh. Mahilig kayo magmarites eh. Hindi kayo bumabase sa batas. Hindi kayo bumabase sa katotohanan. Kaya marites vloggers ang tawag ko sa inyo na Inso eh. Pares lang kayo, wala kayong pinag-iba kay Christian Isguera. Wala rin pinag-iba kay Ronald Llamas. Okay. So, Alon Berases, magandang gabi po. Tapos, Jai, isa po kayo sa 10 attorney ni Sara. Hindi po ako abogado ni Sara. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan ko. Si Jerlyn Patawig, ikaw na nga yung disbarred.